Okay, so review na ulit tayo para sa NAPOLCOM or PNP Entrance and Qualifying Exam. So meron tayong 15 items na tungkol sa basic math. Okay, so yung first part nito mga basic lang, solving lang, tapos yung second part naman ay mga word problems. Okay, so bawat slide, i-post nyo, try nyo sagutan sa loob lamang ng 1 minute. Okay, so let's start. Number 1, pwede nga pala ito, pwede rin ito sa NAPOLCOM, Civil Service Exam, College Entrance Test, tsaka sa LET na Gen Ed, pwede rin itong mga type ng questions na ito, mga basic math. So number 1, if 3x equals 6x minus 15, then x plus 8 equals question mark. Sagutan natin. Para masolve to, kailangan solve muna natin yung x. Tapos plus 8 lang tayo. Okay? So, i-rewrite lang natin. So, we have 3x is equal to 6x minus 15. So, solve for x, pagsamahin natin yung 3x tsaka 6x. Dadalhin ko tong 3x dito sa kabilang side para maging positive. Or pwede rin naman yung 6x ang lipat natin dahil negative yung 15, magiging negative parehas. Okay? So, ito na lang para isang step lang or 2 steps lang. Lipat natin yung 6x sa kabilang side. So, subtract tayo ng 6x to both sides. So, 0 na ito. 3x minus 6x, that is negative 3x, equals negative 15. So, ngayon, kailangan x yung matira. So, tanggalin natin si negative 3. So, para matanggal si negative 3, divide natin both sides by negative 3. Okay, so ayan, 2-step lang yung ginawa natin. X is equal to negative divided by negative, automatic positive na yon. 15 divided by 3, that is equal to 5. Then, ito yung value ng x. Ang hinahanap natin, x plus 8. So, x plus 8, di mag-add lang tayo ng 8 to both sides. So, therefore, x plus 8 is 5 plus 8, that is equal to 13, letter B. Okay, so next number, number 2. So, addition lang ng fraction. 2/5 plus 3/8. Okay, so mag-butterfly lang tayo dito. Ira-write lang natin. 2/5 plus 3/8. So magandang gamitin dito butterfly kasi ang LCD ng 5 at 8, ang LCD niyan ay i-multiply 40. Kaya magandang gamitin dito ay butterfly. So paano ba yung butterfly? Kino-cross multiply lang natin ito. Yan, cross multiply. Tapos multiply natin itong denominator. So 2 times 8, that is equal to 16. Kopyahin natin yung sign, addition. 5 times 3, that is equal to 15. And then 5 times 8, that is equal to 40. So therefore, ang magiging sagot na natin, add natin ito, 16 plus 15, that is 31. Just copy the denominator, 40. Therefore, letter B, 31/40. Next number, number 3. 0.16 plus 0.3 plus 0.08. So addition lang ng decimal, pag-add ng decimal ang ginagawa natin, pagtapat-tapatin lang natin. Magkakatapat dapat yung decimal point. Okay, so i-arrange natin vertical. 0.16 plus 0.3. Ayan, yung decimal point ang i-align dapat natin. And then we have 0.08. Ayan, so yung decimal point ang i-align. So we have plus 0.08. Then pwede natin lagyan ng 0 para lahat sila ay 2 decimal places. Lagyan natin ng 0 dito para maayos yung pagkakatapat. So tapat lang natin, automatic decimal point ay nandito. So 6 plus 0 plus 8, that is 14, carry 1. 1 plus 1 is 2 plus 3 plus 0, we have 5. And then 0 lang ito. The answer is 0.54, letter C. Number 4, what is the square root of 144? So kunin lang natin ang square root of 144. Pwede nang i-estimate na lang ito no? Kasi mga choices natin malalaki 34, 12, 67, 24. Kung hindi nyo kabisado, maganda kung kabisado nyo. Square root of 144. Pero kung hindi nyo kabisado, estimate lang natin. Di ba kapag 10, ang 10 squared ay 100. Tapos, ang 20 squared equal naman sa 400. So, ibig sabihin yung 144, yung 144 nasa pagitan ng 100 at 400. So, dapat yung sagot nasa pagitan ng 10 at 20. So, automatic, letter B lang ang matitira. Kasi itong 34, 67 at 24, wala siya sa pagitan ng 10 at 20. So 10 at 20 yung ginamit ko kasi yun yung madaling makita yung square. 10, 10 times 10, 100, 20 times 20, 400. Okay, or pag kinuha natin yan, binerify natin ang 144, that is 12 squared. So cancel lang yung square root tsaka square. So 12 ang sagot. Pag minultiply natin para ma-verify, 12 times 12, so 2 times 2 is 4, 2 times 1 is 2.
1 times 12, we have 12. Pag inad natin, bring down 4. 2 plus 2 is 4 and then bring down 1. So verified, square root of 144 is 12, letter B. Number 5, what is the value of x when 2x plus 3 equals 3x minus 4? So solving x lang ito. Pagsamahin lang natin yung x sa isang side, tapos yung mga numbers sa isang side. So itong 2x ang ililipat ko dito para maiwasan na yung negative sign. Para matanggal itong 2x, subtract tayo ng 2x to both sides. Para pag sinubtract to, 0 na ito. So therefore, we have 3 is equal to 3x minus 2x. So that is 1x or simply x na lang, minus 4. Itong negative 4, ilipat natin sa kabilang side para x ang matira. So ang gagawin, opposite ng negative 4, plus 4. So plus 4 to both sides, so 0 na ito. Therefore, ang value ng x is 3 plus 4, 7, letter D. Yun ang value ng x. Number 6, so simpleng multiplication lang. 2,345 times 0.00001. O, i-multiply lang natin parang whole number. So 2, 3, 4, 5. Pag minultiply natin sa apat na 0, no? 1, 2, 3, 4, 1. O di parang ano lang yan, 1 times 2, 3, 4, 5. So the answer is 2, 3, 4, 5. Bilangin ng decimal places, 1, 2, 3, 4, 5. So ibig sabihin yan, simula sa dulo, bilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dito mapapapunta yung decimal point. Lagyan ng 0 sa harap. Therefore, and then 0 pa din dito sa pinakaharapan niya, the answer is 0.02345. Which is, okay, so may typo tayo dito. Ba't magkaroon ng 1 dito? Letter D ang tamang sagot dito. Typo ito, 0 dapat ito. 0.02345. Okay? So hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng pag-type ko, but may 1. Dapat 0 yun. Okay? So next, number 7. 4/7 of a number is 84. Find the number. So dito, buuin lang natin yung equation. 4/7. So sulat natin yung 4/7. Of, ibig sabihin ng of ay multiplication. A number, hindi natin alam. So lalagyan ko ng n. Is, ibig sabihin na equal sign. And then we have 84. Find the number, just solve the value of n. Para i-solve natin itong n, kailangan matanggal natin si 4/7. Para matanggal naman si 4/7, i-multiply natin both sides sa reciprocal. Reciprocal, kabaligtaran, 7/4. So i-multiply natin both sides by 7/4 para makancel yung 4, makancel yung 7, n ang natira. Okay? And then, wag mo nang i-multiply ito, unahin natin yung division. 84 divided by 4 para makancel na ito. Eksakto naman no? 8 divided by 4, that is 2. 4 divided by 4, that is 1. So 21 na lang pala siya. So i-multiply na natin ngayon 21 times 7. So 7 times 1, that is 7. 7 times 2 is 14. So the answer is 147. Letter B. Number 8. Which of the following is heavier than 5 kilos of steel rod? So heavier daw. So dapat mas mataas yung timbang. Heavier than 5 kilos of steel rod. So 10 pounds of gold bars, 6 pounds of galvanized iron, 6 kilograms of cotton balls, 3 kilograms of iron bars. So titingnan lang natin yung 5 kilos. So ano yung mas mabigat dito? Mas mataas dapat sa 5 kilos, edi ito na yan, letter C. 6 kilograms kasi ito. Itong 3 kilograms, edi mas mababa ito. So 3 lang ito kasi cotton balls. Pero ang tinatanong natin yung heavier. Yung timbang ang tinatanong natin, so 6 kilograms, mas mabigat yan sa 5 kilos of steel rod. So napakadami niyan kasi 6 kilograms of cotton balls. Ano? And then itong 10 pounds kasi ang conversion natin, ang 1 kilogram ay equal sa 2.2 pounds. Okay? So ibig sabihin, kapag 10 pounds, i-divide natin yan sa 2.2, mas maliit yan sa 5. So mali na tong letter A. Kasi pag dinivide natin yung 10 pounds sa 2.2, kung 10 divided by 2, edi eksakto siyang 5. Diba? 5. Ang kino-compare natin 5. So ibig sabihin, ang 10 divided by 2.2, edi mas maliit siya. Mas maliit ito. 10 divided by 2.2, mas maliit yan sa 5. Kasi nga yung pag dinivide sa 2, 5, lumaki pa, naging 2.2, ay automatic less than 5 yan. And then syempre, ganun na rin yung 6 pounds. Pag dinivide natin sa 2.2, obvious na obvious, mas maliit yan sa 5 kilos. So therefore, letter C ang tamang sagot. Okay, so kung naghahanap kayo ng Napolcom reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Makikita nyo dyan sa description
Kung nanonood kayo sa YouTube, ayan, nasa description. Ito yung price niya. So itong isang reviewer na ito, makapal ito eh. Maliit lang sila parehas pero itong isa hardbound, itong isa itong kaya 549, around 549. Ito namang isa 289 to 349, dalawang klase ito. Yung isa parang notebook lang. Pag kinuha niyo yung parang notebook lang, okay naman kung malinaw ang mata niyo, medyo maliit. Pero punong-puno talaga ito, ang daming laman nitong reviewer na ito. So dalawang type, yung isa notebook, yung isa mas malaki. Kung may pera naman kayo, may budget kayo, yung mas malaki na ang bilhin nyo. Kasi ang binili ko yung maliit, okay naman, same ng laman pero ang liit ng letters pagsulat. Okay? So ayan yung dalawa magandang reviewer ng Napolcon. Okay? So syempre, yung mga reviewer ng pang civil service, pwede rin 'yon. Wala lang siya, kulang lang siya nung non-verbal tsaka nung sa Gen Info na pang PNP na mga tanong. So yun yung kailangang madagdag para sa Napolcom exam. Okay? So number 9 tayo. Word problems, lahat itong 9 to 15. Sharon weeded 5/6 of her yard in the morning and 1/6 of the yard in the afternoon. What part of the yard did she weed altogether? Ayun, yung word altogether, no? What part of the yard did she weed altogether? Ay, addition lang pala. So, sabi Sharon weeded 5/6. 5/6 of the yard in the morning and then 1/6 of the yard in the afternoon. Ang tanong, what part of the yard did she weed altogether? Eh di addition lang, i-add natin. Okay? Since similar fractions, parehas denominator 6, so ang gagawin natin, copyin lang yung 6 sa denominator. Then add lang natin ito. So 5 plus 1, that is equal to 6 over 6. At syempre, kapag parehas, 6 divided by 6 equal yan sa 1. Ibig sabihin, natapos na niya yung buong yard. So letter A ang tamang sagot, 1. What part of the yard did she weed altogether? So nalinis niya na niya lahat yung buong yard. Okay? Number 10. A tank was 1/2 full of water. After 420 gallons had been taken out, it was 1/8 full. Find the capacity of the tank. So ililet ko ang capacity ng tank ay X. Okay, so ito yung capacity. Okay, capacity ng tank ay X. So magsimula tayo, a tank was 1/2 full of water. 1/2 full of water, edi nagsimula tayo sa 1/2 X. 1/2 X, same lang yan sa X over 2, di ba? 1 times X, X lang yan. 1/2 X or X over 2, same lang yan. So a tank was 1/2 full of water. After 420 gallons had been taken out. Taken out, ibig sabihin, mag-subtract tayo. Subtract tayo ng 420 kasi taken out. It was, yung it was equal sign ng ibig sabihin yan, it was 1/8 full. 1/8 full na lang daw siya, ibig sabihin 1/8 times X. 1/8 full. And then, again, yung 1/8X, mas maganda isulat na lang natin yan ng X over 8. Same lang yan. So ngayon, ang gagawin natin, solve for X lang. Dalawa yung X. Solve lang natin yung X. Okay? So dahil may fraction tayo, may 2 tsaka 8, tatanggalin natin yung 8. Para matanggal yung 8, ang gagawin natin, i-multiply natin both sides by the LCD. So anong LCD ng 2 tsaka ng 8? Ang LCD ng 2 and 8 ay 8. Kasi yung 8 pwedeng ma-divide sa 2. Okay? Pwedeng ma-divide sa 2 yung 8. So ang gagawin natin, both sides or each term, i-multiply natin dito sa 8 para ma-cancel ito. So multiply lahat sa 8, both sides i-multiply sa 8. Okay? Pag minultiply both sides sa 8 kasi maka-cancel na ito. 8 divided by 8, 1 na lang. Tapos ito, i-distribute natin. 8 divided by 2. So magiging 4 na lang ito. 8 divided by 2, 4. Times x, we have 4x. Minus, ito, i-multiply natin. Okay, mental na natin, manual natin. 8 times 0, we have 0. 8 times 2, we have 16, carry 1. 8 times 4 is 32 plus 1, so we have 33. And then equal siya sa x na lang dito. Pagsamahin natin yung x. So yung x, itong x na lang, yung 4x ililipat ko sa kabila para dalawang step lang. Subtract tayo ng 4x. Magiging negative ito. Pero negative din ito, so magiging positive na yan mamaya. So we have negative 3,360 equals, may invisible na 1 ito. 1x minus 4x, that is negative 3x. So ngayon, i-divide na lang natin both sides by negative 3. O kaya magiging positive na rin yan. Cancel na yung negative 3, cancel na yung negative cancel na, positive na yan. So therefore, ang value ng x ay, i-divide lang natin manually, 3,360 divided by 3. Eksakto lahat no? 3 divided by 3, 1.
3 divided by 3, 1 ulit. 6 divided by 3 ay 2. So 0, kopyahin na lang ito. Hindi ko na sinulat kasi eksakto lahat eh. No? Pag kinumpleto natin, magkakaroon ng 3. Subtract, magiging 0. Bring down yung 3. Tapos times 1, magiging 3 ulit. Tapos subtract 0 ulit. So bring down yung 6. 6 divided by 3, that is 2. 2 times 3, 6. Ayun. So pag ganyan nga eksaktong divisible lahat, pwedeng hindi nyo na isulat yan. Automatic 1, 1, 2, 0 lang. So therefore, the answer is 1,120, letter D, 1,120 gallons. Next tayo, number 11. If you purchase 2 stamps costing 60 centavos, wala na atang ganitong price ngayon, no? 60 centavos each, and you give the cashier 2 pesos, how much change should you receive? Ayun, simpleng ano lang to, gawan lang natin ng equation. Bumili ka daw ng 2 stamps, 60 centavos, o di i-multiply natin. Tapos, each and you give the cashier 2 pesos, eh di 2, bawasan natin ng kung magkano yung 60 centavos, dalawa, eh di 2 times 60 cents. Pag sinabing 60 cents, sa decimal ay 0.60. Okay? 60 cents. So ngayon, we have 2 minus i-multiply natin, dalawang 60. Dalawang 60, that is 120. Tama? 120. Tapos, may 2 decimal places, edi 1.20. So ngayon, isubtract lang natin. O paano tayo magsasubtract niyan? Vertical lang gagawin ko. So yung 2, gagawin kong 2.00 minus natin sa 1.20. Okay? So borrow lang tayo. Bring down itong 0 minus 0, we have 0. Itong 0 magiging 10. Itong 2 magiging 1. So 10 minus 2, we have 8. Dapat yung decimal point, 1 minus 1 is 0. So 0.80 pesos yan. Or, syempre, 0.80 pesos, same yan sa 80 cents. So letter B ang tamang sagot. Okay? So yung problem natin, medyo matagal na, no? Kasi 60 centavos, wala nang ganyang stamps. Okay? So parang in-apply lang natin yung math. Pero yung example natin ay medyo luma yung example, no? Okay? Number 12. 1/2 of the students in a school are girls. 3/5 of these girls are studying in lower classes. What fraction of the students are studying in lower classes? Okay, so i-analyze lang natin mabuti ito. Sabi 1/2. 1/2 of the students daw ay girls. So 1/2 ng students ay girls. Okay? So 1/2 ng students ay girls daw. And then ang sabi, 3/5. 3/5 of these girls are studying in lower classes. So 3/5 of these girls ay nasa lower classes daw. So ang tanong, what fraction of the students are studying in lower classes? So parang tinatanong dito, medyo magulo, no? So what fraction of the, siguro ang tinatanong, what fraction of the students are girls and studying in lower classes? Parang medyo kulang yung question. So baka may konting typo dun sa pinagkuhanan ko ng reviewer. 1/2 of the students in the class are girls. 3/5 of these girls are studying in lower classes. What fraction of the students, dapat ito ay are girls and studying in lower classes. So yun siguro yung tinatanong. Girls na studying in lower classes. So para maging sagot dyan, i-multiply lang natin. Kasi yung 1/2 ay girls, tapos yung 3/5 of these girls, so i-multiply lang natin, equal na siya sa, ito yung hinahanap na girls na studying na girls and then studying in lower classes. So may konting error lang siguro dito or typo. What fraction of the students dapat to who are girls and studying in lower classes? So parang ganun siguro yung ibig sabihin dito sa problem na ito. So ang gagawin natin, multiply lang. 1 times 3. So ang rule natin pag nagmo-multiply ng fraction, multiply lang yung numerator. 1 times 3, we have 3. Multiply the denominators. 2 times 5, that is 10. So nasa choices, 3/10. Ito yung girls na studying in lower classes. So letter C ang sagot dito. Okay? Number 13. An instrument store gives a 10% discount to all students of the original cost of an instrument. During a back-to-school sale, an additional 15% is taken off the discounted price. Julie, a student at the local high school,
purchases a flute for 306 pesos, how much did it originally cost? So dalawa daw yung discount, no? Instrument store gives 10% discount to all students of the original cost of an instrument. During back to school sale, an additional 15% is taken off the discounted price. So dalawang discount daw yung discount natin. Una ay 10%. So nawala, no? Yan, unang discount 10%, pangalawang discount ay 15%. Kung tinatanong, etong 306, discounted na daw ito. Discounted na ito ng dalawa. Isang 10% at isang 15%. Ang tanong, how much did it originally cost? So pabalik yung gagawin natin. In-apply yung dalawang discount, tapos magiging 306 na lang siya nung in-apply yung dalawang discount. So i-apply muna natin yung 10% discount. So yung unang discount natin, o discounted price, ito yung una. Yung discounted price na una, 10%. Ibig sabihin lang nun, magiging na siyang 100% kasi yung una nito eh. Original price times discount na 10%, edi 100% minus 10%. Okay? So yan ang formula ng discount. Itong formula na to ang gagamitin natin. Yung 100%, bawas lang natin yung discount. So magiging original price na lang siya times 100 minus 10%, that is 90%. Tapos sa decimal, original price times, itong original price gagawin kong X para isang letter lang. Okay? So para isang letter lang, gagawin ko na lang X ito. So para isang letter lang, tanggalin na rin natin yung times dito para baka mapagkamalan pang yan, X. Ano? So therefore, we have X times 0.90%. Pag inayos natin, 90% in decimal, that is equal to 0.90. 0.90x or simply 0.9x. Okay? So ito yung discounted price, 0.9x. Tapos may isa pang discount, magiging 15% pa. Babawasan pa natin ng 15%. So yung bago pang discounted price, ang magiging na siya ay 306 na. 306 na yung kakalabasan niya. So therefore, yung bagong discounted price papalitan natin ng 306. So tapos ito na yung parang magiging original price niya. Kasi ito yung pang-unang discounted price. So parang ito yung magiging original price na niya. Magkakaroon tayo dito ng 0.9x. Tapos magkakaroon naman dito ng 100% minus itong pangalawang discount na 15%. Okay? So yan ang ating equation. Solve the value of x na lang. Okay? So simplify natin. We have 306 equals 0.9x. Tapos ito ay magiging 100 minus 15%. That is equal to 85%. Tapos ang 85% gawin nating decimal. Magiging siyang 306 is equal to 0.9x. Ito ay magiging in decimal ay 0.85. Okay? In decimal 0.85. So ngayon, x dapat ang matira. So ang gagawin natin, i-multiply natin itong dalawa. So i-multiply natin itong dalawa para mapagsama natin siya. 306 is equal to, x yung matitira dito, i-multiply natin 0.85 times 0.9. So 0.85 times 0.9, distribute lang to. 9 times 5, we have 45. 9 times 8 is 72. Plus 4, that is 76. So ilang decimal ito? 1, 2, 3. So therefore, 1, 2, 3, nandito yung decimal, 0.765. So magkakaroon tayo dito ng 0.765x. So ngayon, i-divide lang natin yan para ma-solve na natin yung x, 0.765 to both sides. 0.765 to both sides. So cancel na ito. So para ma-solve natin, ima-manual lang natin dahil ang denominator natin ay decimal, move natin 1, 2, 3. Yung numerator, move din natin ng tatlo. 1, 2, 3. So magiging siyang 306, magkakaroon ng tatlong 0, tapos divided by 765. Okay? So ngayon, ima-manual na lang natin ito. So medyo mahaba yung solution, no? So i-manual natin, burahin ko ng konti dito. Ayan, so burahin natin. Magkakaroon tayo ng 306,000. Divide natin sa 765. 765. Tingin tayo sa choices, 3, 4, 3, 4. So malamang 3 or 4 dito, no? So try natin yung 4. Hindi pa pwede sa 306, no? Try natin sa 4. 4 times 5, we have 20. 4 times 6, 24. Plus 2, we have 26. 4 times 7, 28. Eksakto na, no? 4 times 7, 28 plus 2, 30. So yun, eksakto na. 3,060. So 0 na to.
So therefore, copying na lang yung dalawang zero. 400 lang pala yung sagot. Letter D yung tamang sagot. So in-apply natin yung dalawang discount. Unang discount ay 10%, pangalawang discount ay 15%. So yun, 306 na yung bagong price niya. Ang hinahanap natin ay yung itong original price na X. Okay? So ganyan sagutan yan. Pwede rin kayo mag-trial and error dito. Pwede, pag ganito, ang itatry natin yung gitna. So ang nasa gitna, 325, 350, 400 at 450. So ang itatry nyo dito, pag trial and error, itong 350 or 400 ang pwede nating itry using trial and error. Tapos i-discount natin. Pero syempre pag ganito, pag trial and error, pipiliin natin yung mas eksakto, 400. Eksakto yung 400 kaysa sa 350. So ganun, pwede rin trial and error. 400, discountan natin ng 10%. And then after discount ng 10% at ng 400, discountan ulit natin ng 15%. Parang mas madali yung technique na yon. Trial and error. Okay? So kunwari hindi pa natin alam, sinod ko kasi gamit ang algebra, kung kunwari hindi pa natin alam, ito yung trial and error, 400 ang itatry muna natin. So 400, bawasan natin ng 10%. Minus 10%. 10% ng 400. Okay? So magiging siyang 400 minus, ang 10% ng 400, madali yan, 10%, tanggalin lang yung 0, magiging 40. So therefore, 400 minus 40, we have 360. So ito yung discounted. Pero may isa pang discount. So pangalawang discount, yung 360 naman, babawasan natin ng, yung una 10% yung binawas, pangalawa 15%. So bawasan natin yung 360 ng 15%. 15% i-multiply natin sa dito rin, sa 360. Okay? Pag sinolve natin yan, magiging 360 minus, madaling i-mental to, chop-chop method ang gamitin natin. Ang 10% ng ang 10% ng 360 ay chop-chop method, 10% ay 36. Tanggalin lang yung 0. Ang 5% naman ng 36, kalahati ng 36 ay 18. So ang 15%, i-add natin yan, 6 plus 8, so we have 14, carry 1. So we have 1 plus 3 plus 1, 54. So pag sinubtract, 360 minus 54, ayun, eksakto na. 60 bawasan ng 54, edi 6 ang natira. So we have 306. Eksakto. O mas madali pala yung trial and error. So mas maganda gamitin trial and error. Kaysa doon sa kanina, medyo advanced algebra yung ginamit ko doon sa solution ko kanina. So mas madali ito, trial and error. Nag-eksakto na agad sa 400. Ito yung pinakamadaling gamitin kasi, eksaktong 400. So nag-eksakto na. So ito na yung sagot natin. 306 yung kalalabasan. Okay? Number 14. Ito, lumang example din to, DVD player pa, no? A DVD player with a list price of 100 pesos. So parang hindi makatotohanan yung price. 100 pesos lang yung price ng DVD player. Pwede siguro kung dati pa to, CD siguro, yung mismong CD, no? A DVD player with a list price of 100 is marked down 30%. If John gets an employee discount of 20% of the sale price, how much does John pay for the DVD player? Parang kagaya to nung kanina. I-discount lang natin yung 100, i-discount ng 30%, and then i-discount pa ulit ng 20%. Okay? So ito yung first discount. After the first discount, ayan, first discount ito. First discount, yung 100, ba't napipindot doon? Pag napipindot ko doon sa taas na yon. O, itong 100, babawasan daw ng 30%. So first discount, 100 pesos, bawasan natin ng 30%. So yung 100, i-multiply natin sa 30%. O madali ito 30% ang gagawin dito ng 100, 30 lang yan, automatic. Kasi kakancelin natin yung percent, cancel yung dalawang zero, edi magiging lang siyang 100 minus 1 times 30, edi 30 na lang. So after the first discount, ang magiging price na lang ay 100 minus 30, 70. Okay? Ito naman yung second discount. Second discount, yung price na natin, magsisimula na tayo sa 70. 70 minus ang second discount natin, 20%. So bawasan natin ng 70 ulit. Dito tayo babase ulit. 70 times 20%. Okay? So we have 70 minus, ang shortcut, pag nag-cancel tayo ng percent, kakancel din tayo ng dalawang zero. Ayun. Kasi ang katumbas ng percent ay over 100. Pag nagkaroon tayo ng over 100, magiging 20 over 100 yung 20%, tapos times 70. Kaya makakancel yung tigisang 0 sa taas at baba, tigisang 0 din sa taas at baba, natira 7 times 2 divided by 1. E di 14 na lang yun. Okay? Or shortcut, i-cancel na yung percent, i-cancel yung dalawang 0, 7 times 2 yung natira, i-multiply ito. So pag sinubtract natin 70 minus 14, that is equal to
56. So therefore, letter B na yung sagot natin, 56 pesos na lang. So ang laki ng discount, isang 30, isang 20. And then for our last number, in a small company, the average salary of 3 employees is 1,000 pesos per week. If one employee earns 1,100 and other earns 500, how much will the third employee earn? So kunin lang natin yung formula para sa average kasi nabanggit dito yung average salary. Ang symbol ng average X bar. X bar is equal to summation of X over N. Or in words, ganito lang yan, average is equal to the total. Anong given dito? Total of the salary. Total of salary. Ito. Total of salary lang yan. Divided by natin sa number. Number of ano ito? Number of employee. Ayan, number of employees. Okay? So ayan yung formula. Or in symbol, ito lang yan. Summation of X over N. So ang sabi ang average daw, in a small company, the average salary of 3. Ayun, nabanggit yung 3. 3 employees is 1,000 pesos per week. So yung average gagawin nating 1,000. I-add natin yung average nila, yung tatlong employees. Number of employees, we have 3. And then sabi, one employee earns 1,100. So lagay natin dito, 1,100. And other earns 500. O i-add natin 500. Ano daw yung pangatlo? How much will the third employee earn? O lagyan natin ng X dito. Hindi natin alam. Yun yung sinosolve natin. So solve natin lang yan. So ang gagawin natin, tanggalin itong 3. Para matanggal natin itong 3 sa denominator, i-multiply lang natin both sides by 3. Multiply both sides by 3. Okay? Para makancel na yung 3. So cancel na yung 3. 3 times 1,000, we have 3,000. Equals, i-add natin ito, 1,100 plus 500, that is 1,600 plus X. Kailangan X ang matira. Yun yung sinosolve natin. E di ilipat natin si 1,600 sa kabila. So subtract tayo ng 1,600 to both sides. Subtract 1,600 to both sides, 0 na yan. Therefore, X is equal to, pag sinubtract ito, dalawang 0, kopyahin lang. So 30 minus 16, magiging itong 10, magiging itong 2. 10 minus 6, we have 4. 2 minus 1, we have 1. Therefore, 1,400 pesos ang salary ng pangatlong employee. Letter C ang tamang sagot. Okay? That's all. Thank you for watching. At kung meron kayong math question, i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.